Yung special guest natin today, masasabi nating talagang veterano sa abroad. For you to have yung idea, 9 na bansa na yung napuntahan niya, including yung mga visits, including yung mga pinagtrabahuhan niya. Gusto niyo bang malaman yung story niya? Susubaybayan niyo kami pagkatapos nitong intro na to. At kasama ko po ang ating special guest for today. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Catherine Albino, Pastor. Ma'am Catherine, gano'n na po kayo katagal na nag-abroad? I'm OFW for 17 years na po. 17 years. Pero taga saan po kayo sa Pilipinas? From Isabela po. Isabela, 17 years ago bago ka mag-abroad, ano yung naging reason mo kung bakit nagdesisyon kang mag-abroad? Siguro po yung naging reason ko noon, yung gusto ko pong maranasan din po talaga yung abroad. Kasi parang depressed po ako noon sa Pilipinas kasi bata po ako nag-asawa. 17 years old. Pero ilang taong ka pa lang nung nag-abroad ka? 23 po. Sa 23, so parang gusto mo lang maranasan mag-work abroad. Pero nag-work ka na sa Philippines that time o hindi rin? Hindi pa po. Pero ilan po yung anak ninyo? Isa po pa. Isa. So yung nag-decide kang mag-abroad, may anak na kayo nun. Yes, Pastor. Ilang taong pa lang yung anak nyo that time? 3 years 3 old. years old. Pero masakit ba bilang nanay na iiwan mo na gano'n kaliit yung bat? Napakasakit bilang isang nanay na iwanan yung ganun kaliit. Pero I believe nasa isip mo na lang is ginagawa mo rin naman yun para sa kanya. And yung una mong bansa na pinuntahan is saan? Sa Taiwan po. Taiwan. Kano ka rin katagal dun sa Taiwan? Mag 1 year lang po, Pastor. And bakit ganun lang kaikli? Kasi po, parang yung contract ko po noon is replacement contract. So, parang ibinigay lang sa akin nung dating may contract na, tapos transfer lang sa akin, ganun. So kaya ganun rin. Pero hindi ka na nila inoffera ng renewal? Parang ganun? Hindi na po, kasi problema din po kasi yung trabaho ko doon, mahirap po para sa akin. So parang ayaw mo na rin mag-renew? Yes po. And then next na bansa, saan ka na? Sa UAE po. UAE. Nakailang years ka naman sa UAE? 2 years po, Pastor. And then bakit di ka rin naman tumagal masyado doon? Hindi na po kasi mahirap pong may kasamang kapwa din na Na worker. na work. Mas pala utos pa sila, di ba? Yes. Sa pagkatas ng UAE, saan naman? And then nag-decide po akong pumunta ng Kuwait po. Sa Kuwait. Doon ka medyo tumagal or Doon po ako medyo tumagal Ilang kasi years? 7 years po. 7 years? And then kamusta naman yung experience mo sa Kuwait? Sa una ko pong amo, 2 years, bad experience din po kasi parang wala din pong, walang modo din po yung mga bata doon. Tapos another employer, medyo mabait or Naging okay naman po doon sa second employer ko na po. Kaya po ako tumagal ng 5 years. 5 years? So medyo okay. Pero bakit di ka pa rin nag-renew doon sa Kuwait ng tuloy-tuloy? Kasi po nakakita po ako doon ng opportunity na makapag-cross country to Russia. So doon, nag-cross country po ako papuntang Russia. Russia naman. Okay, so nakaka-travel na tayo. Okay, so saan-saan? Sa Russia, ilang years ka naman doon? 2 years po. 2 years. 2 years. So ba't di tumagal? Kasi po noon, nag-decide po ako na sumama sa amo ko mag-travel sa Asia. So, kahit na alanganin na po yung visa ko noon, sumama pa rin ako. Mag-expire na yung working visa ko noon. So, naabutan po ng expiration yung visa ko. Nasaan ka that time? Nasa Indonesia po. Doon Kasi po kami pumunta-punta kayo ng maraming mga bansa nito, di ba? Yes po. So yung nasa Indonesia ka, ano nangyari? Nag 2 months po kami doon kasi po may business po doon yung amo ko. So doon po kami sa bahay nila tumira. Pero nag-decide na sila after 2 months na bumalik ng Russia. Pero hindi ka na nila sinama. Hindi na po kasi wala pa po akong new visa. So paano nangyari? Dumiretso ka sa Pinas, gano'n? Nagpa-process pa po ako ng working visa that time pero hindi po posibleng ma-process kasi nagkakaroon ng problema sa processing ng visa sa Russia.
So nag-decide akong mag-ano na lang ng working visa. Yung parang itatry ko lang kung makakapasok. Ganun po. So after nyan, umuwi po ako ng Pilipinas. Doon po ako nag-flight papuntang Russia using working visa. Pero doon na po ako na hold ng immigration. So anong ginawa mo? Bumalik ka rin lang sa Pinas or So, hindi pa po ako nandun pa rin ako sa, dito pa lang sa Pinas, na-hold ka na ng immigration? ngayon, hindi pa po ako nag-give up. So, nakahanap ako ng fixer, nagbayad ako. So, ang advice nila, mag-travel ako papuntang Iloilo, doon nila ako ipapalusot. Nangyari naman, hindi. Nangyari naman po. So nakapunta ka, nakalusot ka talaga? Nakalusot talaga ako. And then, ang problema naman po, nung nakarating po ako ng Russia, doon po nagka-problema. Nakita nila na dati akong working visa, and then bakit ako naging tourist visa. Okay. So ano yun, naharang ka naman doon? Naharang, talagang na-hold na ako, tapos Pinadeport ka? tapos talagang in-scan lahat, yung scanning, yung fingerprint, gano'n. Tapos kinulong pa ako ng isang gabi para hintayin yung next flight ko pabalik ng Pilipinas. So pagbalik mo ng Pilipinas, saan na yung next mo niya na pag-abroad naman? Nung nag-stay na po ako sa Pilipinas, siguro mga 9 months pa lang ako doon. Kaya medyo na-trauma ka niyan kasi nakulong ka, di ba? Sabi ko, try ko na lang ang Hong Kong, sabi ko. Pero nandun pa rin yung desire ko na gusto kong bumalik ng Russia. Russia pa rin. Bakit Russia mo pinipilit? Yun po yung plano ko na mag-Hong Kong na lang muna ako. And then siguro kapag babalik pa rin ako doon, sabi ko. Opo. Puso mo talaga na doon sa Russia, di ba? And then, afterwards, na nandito ka sa Hong Kong, ilang years ka pa lang ba dito sa Hong Kong? 5 years na po, Pastor. 5 years ka na dito sa Hong Kong. And then, paano ka naman napunta dito sa help center? Dati po, nung 2 years po ako, naka-receive po ako ng flyers sa Central. And then, hindi ko po yun pinansin dati that time. Pero gusto ko pong pumunta na ewan ko po. And then, pangalawang na-invite po ako ng isang evangelist sa Jollibee. So sabi ko, itatry ko ito. Sabi ko kasi nagkakaroon din ako ng emotional problem, depression, ganyan. Pero yung pag unang mong tuntong dito sa help center natin, kamusta yung feeling mo? Sobrang gaan po ng feeling, di ko po ma-explain. Kaya nagtuloy-tuloy na po yun. So, bilang isang OFW, importante talaga rin yung help center. Especially, sinabi mo kanina, minsan nade-depress ka, minsan may problem rin emotionally. So, importante talaga yung help center sa kapwa nating OFW na merong pinagdadaan ng inner issue rin, di ba? Yes, Pastor. Katulad ng natulungan ka. Tulungan na akong maging mas malakas, labanan yung emotional ko na problema, ganyan. And then, mas naging matalino po ako kung paano i-manage yung financial ko po, Pastor. Yan ang gusto ng mga tao. Kaya kayong pong nanonood sa amin, siguro you even consider yourself, ako ay veteran na rin. Dami ko na rin napuntahan ng mga bansa. Pero believe me, hindi ka masasatisfy kapag hindi ka tutulungan ng Diyos. Hindi mo makakayanan lahat kung hindi ka tutulungan ng Diyos. So yung help center natin bukas everyday para maabot kayo, para matulungan kayo. So ang kailangan nyo lang gawin is, gawin yung unang step, bumisita sa help center natin. Ay katulad ng special guest na tutulungan rin kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa pag-share ng naging experience mo throughout yung mga flights na yan, throughout yung bad experience mo sa abroad. I believe maraming na-inspired sa testimony mo. Maraming salamat po. Maraming salamat rin po para sa inyo na sumubaybay sa ating program. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.